Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong Tuesday, September 9th, 2025. Patuloy nating minomonitor ang mga weather system sa paligid ng bansa. Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Tapa na dati ay si Bagyong Lani, patuloy pa rin ang epekto ng easterlies na siyang nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Bukod dito, may mga indikasyon mula sa mga modelo na posible pang magkaroon ng mga panibagong low-pressure area sa silangan sa mga darating na araw, kaya mahalagang manatiling alerto. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa Pag-asa ngayong umaga, ang Tropical Depression Tapa ay huling namataan sa layong 1,250 kilometro west-northwest ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna at may pagbugso ng hangin na hanggang 70 kilometro bawat oras. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Bagamat wala na itong direktang epekto sa ating bansa, humahatak pa rin ito ng hangin na nakaka-impluwensya sa daloy ng panahon sa paligid ng Luzon. Ngayon ay silipin natin ang magiging lagay ng panahon sa Bicol Region, Quezon, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz, Northern Samar at Eastern Samar. Asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms. Dulot ito ng easterlies at may posibilidad na magdulot ng flash floods at landslides lalo na kung malakas at tuloy-tuloy ang ulan. Sa Metro Manila, Mindanao, natitirang bahagi ng Visayas, gayon din sa Calabarzon at Mimaropa, inaasahan ang partly cloudy hanggang cloudy skies na may mga isolated rain showers at thunderstorms. Ang mga ganitong pag-ulan ay madalas biglaan at minsan ay malakas, kaya maaaring magdulot ng pagbaha lalo na sa low-lying areas at landslides sa gilid ng bundok. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy hanggang cloudy skies din ang lagay ng panahon na may localized thunderstorms. Bagamat hindi kasing lawak ng epekto ng easterlies, hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga biglaang thunderstorms dahil maaari pa ring magdala ng pinsala. Sa kondisyon ng hangin at karagatan, sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, banayad hanggang katamtaman ang ihip ng hangin mula northeast hanggang east at may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, banayad hanggang katamtaman din ang hangin mula northeast hanggang southeast at may alon ding 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa kabuuan, ligtas ang lagay ng dagat ngunit kinakailangan pa ring mag-ingat ang maliliit na sasakyang pandagat. Ngayon naman, pag-usapan natin ang forecast sa mga susunod na araw. Ayon sa Tropical Cyclone Threat Potential na inilabas ng Pag-asa, mula Setyembre 8 hanggang Setyembre 14 ay nananatili sa monitoring domain ang Bagyong Tapa, subalit wala itong direktang epekto sa bansa. Nakikita rin ang posibilidad ng pagkakaroon ng isang TCLV o Tropical Cyclone-like Vortex sa southeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Mababa pa ang tsansa nito na maging bagyo, ngunit kapag nag-develop, posibleng makaapekto ito sa Eastern Visayas at ilang bahagi ng Luzon. Isa pang TCLV ang posibleng mabuo sa eastern boundary ng monitoring domain na may mababang tsansa rin na maging bagyo. Sa Week 2 naman, mula Setyembre 15 hanggang Setyembre 21, inaasahang lalabas ng PAR si TCLV-1 habang si TCLV-2 ay posibleng kumilos patungong northeastern boundary ng PAR. Dagdag pa rito, isang TCLV-3 ang nakikita na posibleng mabuo sa silangang bahagi ng Philippine Sea, ngunit mababa rin ang tsansa na agad itong maging bagyo. Patuloy tayong magbantay sa mga abiso ng Pag-asa at manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong update. Lagi nating tandaan, mas mabuti ang handa kaysa magsisi. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at laging mag-ingat.